Batorni. Ito. Nakakaya mga sinabi ni Judge Bato. Ito. Pahiga natin to. Plan 7 Architect is a professional architecture program that allows even lay people to easily draw. Binara siya ni Kwan. Lacson eh. Sige. Para sa bayan. Okay. Po kayo o nasa labas ng bansa? Anong oras man po sa inyo dyan ngayon? Umaga man po, tanghali, hapon, gabi. Pinapanood man po ninyo ito ng live man po o replay. Mga kabunyog, mga kababayan, ang ating pong pagbati ng magandang araw. Pilipinas. Loko ka talaga, Simply Talkies. Mga kabunyog, mga kababayan. Pag-usapan natin ito si Bato de la Rosa. Mayroong maigsing statement si Bato, kumakalat sa social media. Yan. Matindi si Judge. Matindi si Judge Bato. Feeling niya talaga, Judge siya, abogado. Kaya lang, kapag binasa mo yung sinabi niya, nakakahiya. 7-0 na ba? Pinagsasabi ni Bato, yun, parado siya, kinalakson, Soto. Matindi, mamaya ipapakita. Mga kabsat, no? Shoutout sa ating 300 plus viewers. Sa mga di pa nagla-like and subscribe, like and subscribe. Paki-subscribe din yung kaibigan natin, mga kabsat. Simply Talkies Vlog. Alright, pasok. Kita ko sa inyo yung mga sinabi nila Lacson at Soto. Ang pinapatamaan siyempre sila Bato. Hi kay Hieronimo Tulod, good morning. Kabunyog Hieronimo Tulod. Sa ating mga viewers din sa mga viewers natin sa Facebook, sa Meta. Sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page natin. Sabi ni Kabunyog Elmer Imperial, ang tawag diyan, Batorni. Alex Tolentino, hi. Kumusta kayo sa Iloilo? Severino Camaya, Joey Canilla. Yan. Si Abelardo C. Shubal, si Erenia Biliran, si Kabunyog Alidia Bustamante, kumusta po kayo? Kay Santa Ana Rolando sa Hong Kong, si Kabunyog Jojo Jestro, nanonood din sa atin sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel natin, si Manang Biday, hello po. Kay Betong, good morning, Kabunyog Betong. Kay Lynn Morales, good morning. Kay Jerry Silpuno, nawawala ng gana si Kabunyog Jerry Silpuno doon sa 18 na senador. Dante Villamater, good morning. Kay Arsenio Lihana, good morning din po. Kay Art Miniature, good morning. Kumusta kayo dyan sa KSA, Kingdom of Saudi Arabia? Sa mga viewers din natin, sa aking isa pang Facebook page, ang Attorney Enzo Armando Bagaturus, Marcelina, Rolando Loyola, good morning. Mga kabunyog, ipakita ko sa inyo. Ito yung sabi ni Bato. Ayan. Lakihan ko nga ito para lising ko muna yung title ko para makita nyo. Ayan ang sabi ni Bato. That 18-5 decision was handed down not by a single judge nor by a panel of judges but by an impeachment court sitting en banc. Every one of the 18 senator judges represents not only one congressional district but the whole Filipino populace. Wow. Ano daw? Yan ang sabi ni Bato. Dinidipinsa ni Bato yung naging butuhan doon sa kanyang motion. Kasi ang motion ni Bato, i-dismiss yung impeachment ni Sara. Tapos sinigundahan naman ni Cayetano pero inamyendahan ni Cayetano. Ginawang hindi dismissal kundi remand. Ibalik sa Kamara. Yun ang nagbutuhan ng mga senador, 18 yung pumabor sa motion ni Bato at ni Cayetano, 5 yung kumontra. Ngayon dahil talagang sinusuka ng taong bayan yung 18 yung senador. Ngayon nagdidepensa si Bato. Ang sinasabi ni Bato, yung boto daw na yun na 18-5, hindi daw yun boto ng isang judge lang o kahit ng panel of judges, kundi yun daw ay boto ng impeachment court sitting en banc. At lahat ng 18 yung senador, kung rine-represent daw noon, bawat isa daw na senador na yon, hindi yung distrito sa Kongreso, kundi yung buong mamamayang Pilipino. Wow. Unang-una Bato. Unang-una. Sabi ni Bato, ang rine-represent ng bawat senador na yon, halimbawa si Robin Padilla, si Bongo, si Aimee, si Kasia, ang rine-represent nila ay hindi congressional district. Ang pinapatamaan nila dito, ni Bato, ang pinapatamaan niya dito, yung Kongreso. Kasi parang ang gustong sabihin ni Bato dyan, mas matindi silang mga senador. Kasi yung mga kongresista, ang rine-represent ng Kongreso, yung distrito niya lang. Samantalang sila daw na mga senador, bawat isa sa kanila, ang rine-represent nila, Filipino people. Ang tawag nga ni Bato, Filipino populace. Populace ang gamit niya. Filipino people. So ang rine-represent daw nila ng bawat senador, yung buong mamamayang Pilipino.
Yung daw mga kongresista, ang rene-represent niyan, congressional district lang. Samantalang silang mga senador, bawat daw isa sa kanila, ang rene-represent ay buong sambayan ng Pilipino. O siyempre, ang pinupunto dyan ni Bato, ibinuto sila ng buong mamamayang Pilipino, ng mamamayang Pilipino. National ang constituencies nila. Tama ba yon? Totoo yon. Tama yon. Ang rene-represent ng senador, hindi distrito, kundi buong mamamayang Pilipino. Pero tanungin nga kita, Bato. Tanungin nga kita, Bato. Sige, tanungin mo. Kayo na rin ang sumagot nito. At Leonardo Lipardo. Sa tingin nyo, sabi ni Bato, ang rene-represent niya buong mamamayang Pilipino. Tanungin nga kita, Bato. Sa ginagawa mo na yan, naggarapalan dyan sa Senado, ang rene-represent mo ba ang mamamayang Pilipino o ang Duterte? Yun! Sige nga, kayo mga kabunyog. Ang ginagawa mo ba, Bato, ay pag-represent sa buong mamamayang Pilipino o ang rene-represent mo, Duterte? Alam na this. Sige nga, maging totoo ka lang, Bato. Sino ba ang pinoprotektahan mo? Kaninong interest ba ang pinapangibabaw mo? Mamamayang Pilipino o Duterte? O sige nga. O sinagot na ni Raldo Gonzales, Duterte. Gumaganda yung topic. Gumaganda. Hindi mo naman rinirepresent ang mamamayang Pilipino. Kunwari ka pa, binirepresent nyo ang mamamayang Pilipino. Ang rinirepresent nyo, si Duterte. Garapalan na sinabi yan ni Garapalan na sinabi yan ni Ruben Padilla. Anong sabi ni Ruben Padilla ba to? Sabi ni Ruben Padilla noong nag-hearing kay Torre, sabi ni pasalamat kayo General Torre. Walang instruction sa amin si FPRRD o si VP Sara. Kung mayroon, ako na mismo ang magsasite sa iyo in contempt. Wow. Ako na mismo ang mag-aaresto sa iyo. Ano pa ang sabi ni Padilla? Ang totoo, sunugin niyo man ako, mangangamoy Duterte ako. Ibig sabihin, ang rene-represent nyo, hindi mamamayang Pilipino. Kung pinoprotektahan nyo, hindi mamamayang Pilipino. Nakaupo kayo sa Senado, parang kayo nandun dahil sa mga Duterte. Yan ang totoo. Gamit ka pa ng kung ano-anong palusot. Di ba? Hindi ka senador ng taong bayan. Senador ka ng mga Duterte. Yan yon. Kayo nila Padilla, kayo nila ni Bongo. Dadagdag pa si Marcoleta, kayo nila Amy. Kayo ay hindi senador ng mamamayang Pilipino. Senador kayo ng mga Duterte. Yan ang totoo. Kaya nakakahiya yung sinabi mo. Ang malala dito, Bato, kung malala pa dito, maka-Duterte na nga kayo, garapalan pa kayo, ibig sabihin dapat judge kayo, hindi kayo ang nagmo-motion to dismiss. Dapat judge kayo, okay, alam naman natin nakagrupo kayo ng Duterte, pero magkaroon naman kayo ng kahihiyat. Magkaroon naman kayo ng sabagay, wala talaga naman tong kahihiyan. Yun lang. Ano ba naman asahan natin kahihiyan dyan? Dapat sana, okay, kakampi kayo ng Duterte. Ang partido nyo, Duterte. But, naman sa Senado, huwag naman kayong garapal. Kaya lang saan kayo nakakita? Kayo pa ang nag-motion to dismiss? Di ba? Ito ang sabi ni, ni Lacson. Ito tama to. Sabi ni Lacson ba to? Tama ito, ikaw dito, pinapatamaan ka dito at saka sila Rubin. I cannot imagine a judge presiding over a case being the one to move to dismiss it. Isn't it funny to hear a judge moving to dismiss a case he himself is trying? You are sitting as a senator judge, but you already have pre-judgment. You haven't seen the evidence yet, but you already formed a judgment and moved to dismiss the case. Yun. Yan ba to? Sampal sa'yo yan ba to? Tama yung sinabi na yan. Paano mo sinabing rene-represent mo ang mamamayang Pilipino, Bato de la Rosa? Ang ginagawa mo, ang rene-represent mo, sa ginagawa mo, Duterte. Pinoprotektahan mo ang Duterte. Kaya lang, sobra naman ang pagkagarapal. Unang-una, dapat sana, kung kahit naman kayo pro-Duterte, hintayin nyo naman na ang mag-motion na ma-dismiss ang impeachment ni Sara ay yung mga abogado ni Sara. Kayo hindi naman kayo abogado ni Sara. Kahit kakampi kayo ng Duterte, hindi dapat kayo nag-aabogado para kay Sara. Ang malala dito, kayo na ang nagpapadismiss. Dapat kayo yung nagja-judge. Diba? Kaya ngayon, nananawagan ang marami na mag-inhibit na kayo. Mag-inhibit lang kayo. Diba? Ang dapat na ginawa mo ba to? Judge ka mo, judge. Okay, kung judge ka, hindi ka nagmo-motion to dismiss. Diba? Hindi ka dapat nagmo-motion to dismiss. Hayaan mo yung abogado ni Sara ang mag-motion to dismiss. Hayaan nyo ang abogado ni Sara, ang defense, ang mag-motion to remand. Tapos kayong mga senador ang magdi-decide sa motion. Okay, pag-decide sa motion,
O sa kakakumampi doon sa motion to dismiss, sa kakabuboto. Pwede na yun. Maano na yun. Alam naman namin ganun ang magiging boto mo. Pero hintayin mong dumating sa ganun. Huwag naman yung ikaw na ang nag-motion. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi nyo naman lang nahintay na mag-convene yung impeachment court, mag-trial, tapos pag simula ng trial, yung mga abogado ni Sara, mag-move sila to dismiss, motion to dismiss, o kaya motion to remand. Pagkatapos kayong mga senador, sahan na namin yan. Pag dumating sa butuhan, bubuto kayo sa motion to dismiss. Okay na yun. Maiintindihan namin yun kasi ganun talaga kayo eh. Pero yung ginawa mo, ikaw na yung nag-motion to dismiss. Ha? Tarapala na yan. Kaya sabi nga ni Tito Soto, ito ang sabi ni Tito Soto. O, tama itong sinabi ni Tito Soto. O, sabi ni Tito Soto, mga kabunyog. Ito. O, yan. Ito ang sabi ni Tito Soto. Ayan. Sabi ni Tito Soto, I suggest the present crop of senators, especially the newer ones, to backread our records and debates in the 11th Congress when the first impeachment was well discussed. The reason for the robe in the decorum, aral muna bago putak. Yun. Yan, tindigan pa to. Aral ka daw muna bago ka putak. Kung dadamit ka ng robe, nagdadamit ka ng robe, dapat alam mo ang ibig sabihin niyan. Judge ka. Dahil judge ka, huwag kang bias. Ha? Ikaw pa ang nag-motion to dismiss. Ito naman si Cayetano, abogado rin. Nag-motion din to remand. Ito naman si Chis Escudero, abogado rin. Hinayaan na mangyari ang ganon. Nakakahiya. Ha? Oh. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya ang ano dito, dapat ganito. Okay. Dahil magiging judge ka ba to? O judge ka ba to? Ano? Hayaan mo na magsalita yung mga magsalita yung kampo ni Sara. Hayaan mo din magsalita yung mga pro-impeachment. Hayaan mo yan. Pagdating ng butuhan, saka ka buboto ng boto mo. Ang bumoto ka pabor kay Sara, okay na yan, maintindihan namin yan. Alam naman namin gano'n na magiging boto mo. Pero yung ikaw na ang nag-move to dismiss. Di ba? Tapos si Cayetano din, ganun din, move to remand. Tapos si Chis Escudero naman, hinayaan nyo, nakakahiya. Nakakahiya. Hindi dapat kayo ganun. Actually, may sinabi pa si Tito Soto. Sabi ni Tito Soto, pinuruan daw siya ni Miriam Defensor Santiago. Sabi ni Tito Soto, tinuruan siya ni Miriam Defensor Santiago na sabi ni Miriam Defensor Santiago sa kanya, hindi dapat nagmo-motion ang judge. Hindi dapat. Pag judge ka, hindi ka nagmo-motion. Hayaan mo na yung mga parties, ibig sabihin yung prosecution at saka yung defense ang mag-motion. Kayo na judge, kayo yung magdi-decide sa motion. Di ba? Kaya itong sinabi ni Bato, mga kabunyog yung sinabi ni Bato, anong sabi ni Bato? Ang rene-represent niya raw ay Filipino populace. Wow. Sa tingin niyo mga kabunyog, kung rene-represent niya nga ba ay Filipino populace o Duterte? Kayo na ang sumagot. Ha? Alam na this. Kayo ang sumagot. Sa tingin niyo sa mga ginagawa ni Bato, ang rene-represent niya nga ba ay ang Filipino populace? Kasi yan yung sabi ni Bato eh. Ang rene-represent niya daw Filipino populace. Anyway mga kabunyog, nakakahiya talaga. Sana sa pagbabalik ng Senado, pagbabalik ng impeachment, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Actually, sinabi rin yan ni ito kasi mga kabunyog ang sinabi ni Bato. Ayan. Yan yung sinabi ni Bato. Kanina, yung binasa ko yan, yung hindi nakarinig niyan kanina, yan yung sabi ni Bato. That 18-5 decision was handed down not by a single judge, nor by a panel of judges, but by an impeachment court sitting unbanked. Every one of the 18 senator judges represents not only one congressional district but the whole Filipino population. Hindi ba to? Kayong mga Duterte senators, hindi nyo rin-represent ang mamamayang Pilipino. Naupo kayo sa Senado, ang rin-represent nyo Duterte lang. Yun ang ginagawa nyo eh. Sa mga gawi ninyo, ang rin-represent nyo, hindi mamamayang Pilipino. Hindi naman pagprotekta sa bayan. Hindi interes ng bayan. Interes nila Sara at Duterte ang pinoprotektahan nyo. Senators kayo for Duterte and of Duterte. Kayo ba to Senators kayo of Duterte and for Duterte. Yan yun. Kaya wag mo kaming gamitin, sasabihin mo, rin-represent nyo, you represent the whole Filipino population. Wag nga. Tapos may ginamit pa ng mga Holy Spirit, hindi na kinikilabutan tong mga sila Bato eh. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyayari dito, mga kabunyog, itong sila Bato,
Kakahiya. Actually, ang dapat na ano nila, ang dapat sanang ginagawa nila dyan, alam nyo yung ano, di ba, sa US, yung trial by jury, yung trial by jury, di ba? Trial by jury. Ano yung ginagawa ng jury? Ang ginagawa ng jury, mga tao yan, sila kasi yung magdi-decide eh. Sila magdi-decide kung guilty or not guilty, kung acquitted or convicted, yung jury. Yung jury. Anong ginagawa ng jury? Nakaupo lang sila, nag-ano sila, pinapanood nila, pinapakinggan nila ang mga argumento, tinitingnan nila yung mga ebidensya. Ganon sila, impartial sila, neutral sila, yung jury. Yung judge naman ang nagpe-preside. Siya yung nagpe-preside. Tapos yung prosecution sa ka-defense naglalabanan. Dapat itong mga senador na to, kayo ba to, para kayong jury. Pagdating ng trial, kayo ang makikinig, kayo ang manunood. Kayo ang titingin sa mga ebidensya. Kayo ang makikinig sa mga testigo. Si Chis Escudero naman bilang presiding judge, siya naman ang nagpe-preside para magkaroon ng order. Tapos yung prosecution, nag-a-argue. Ganon din yung defense, nag-a-argue. So ang mag-move to dismiss doon, ang mag-move to dismiss ay yung mga abogado. Yung abogado ng defense at ng prosecution. Kayo, ang nangyayari dito ba to? Kayo na yung abogado ni Sara. Kasi kayo na yung nag-move to dismiss eh. Kayo na yung nag-motion to dismiss. Tapos kayo pa yung magdi-decide. Kakapin nyo yan eh. Kapipil? Di ba? Wala eh. Ano yan eh, kahit naman sana maka-Duterte kayo, wag naman garapalan, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Agree. Kaya ano ito, alam naman namin maka-Duterte kayo. Pero kahit naman maka-Duterte kayo, magkaroon naman kayo ng kunting hiya. Pagdating ng butuhan, di ilabas, sakam nyo na ilabas yung pagka-Duterte nyo. Pero yung kayo mismo ang mag-move to dismiss. Di ba ano yun? Tapos ano pa kayo? Judge na nga kayo pa yung abogado. Yan yung problema dyan. Tapos ngayon magsasalita ka na ano? Sabi ni Bato, we represent the Filipino populace. Hindi mo rin-represent ang Filipino nation, ang Filipino people. Ang rin-represent mo Duterte. Yan ang malinaw dyan. Okay? Sige mga kabunyog, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat naman at salamat, attorney. Thank you. Alright. So, totoo yun mga kabsat, di ba? Baligtadin mo ba, mga kabsat? Balatan mo ba, sonogin mo man, Duterte ang kulay ng mga yan. Kaya for sure, kaya nila pinipigilan yung impeachment kasi natatakot sila. Takot silang mag-judge ng acquittal kasi yung ebidensya napaka-overwhelming, di ba? Diba, Tokis, no? Napaka-overwhelming ng ebidensya. So, takot na takot itong mga senador na to na magkamali sila ng kanilang hatol dito kay Sara. Kasi kita mo, na-present yung mga ebidensya, yung mga bank accounts na yan, di ba? Pag naipakita yung mga bank accounts na yan, naku, pow! Out of 71 bank accounts na nilabas ni Trillanes, isa lang doon mapatunayan na saan galing yun. Kuy, sabit talaga. 'Di ba?